Ang talino talaga ni VP Sara Duterte. Ginamit niya ang kanyang talino kontra kay BBM o sa mga kanyang kritiko o kanyang mga katunggali. Di ba? Nakikita po natin ngayon, talino po ang ginamit ni VP Sara Duterte. Grabe, napakautak po ni VP Sara Duterte. Alam niyo po kung bakit. Nakikita po natin ngayon, yung mga banat para kay BBM ay hindi na po nanggagaling sa kanyang bibig o bibig ni VP Sara Duterte, kundi mismo sa bibig ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senador Amy Marcos, di ba? Yung mga banat ngayon hindi na po nanggagaling kay VP Sara Duterte, kundi nagaling kay Amy Marcos to President Bongbong Marcos, di ba? So safe ngayon si VP Sara Duterte. Safety siya dahil siya wala siyang sinasabi tungkol kay BBM, kundi ang nagsasalita ngayon si Senador Amy Marcos. So ginamit ni VP Sara Duterte ang kanyang talino, di ba? Ginamit niya. Sa baga, hindi na sa kanyang bibig nanggagaling yung mga banat para kay BBM, kundi si Senador Amy Marcos na ang bumabanat sa kanyang kapatid. O di ba? Talino. Yan po ang mga diskarte. Yan ang diskarte ni VP Sara Duterte, di ba? Hindi siya mismo ang bumabanat kay BBM, kundi si Amy Marcos. Ngayon, in-endorse na si Senador Amy Marcos. Ngayon, si Senador Amy Marcos ang nagsasalita laban sa kanyang kapatid. Hindi na po si VP Sara Duterte. O di ba? Napakatalino. Ngayon, sinabi ni Senador Amy Marcos, nga kapag katapos ang eleksyon at pag nanalo siya, di ba? Manalo ng mga iba-ibang senador, si Escudero ay mapapalitan. Sinabi na po niya, di ba? Magpapalit ng Senate President. Malamang ang papalit yan. Baka ito si Amy Marcos ang papalit. Pag nagkataon, yung impeachment kapag matutuloy, wala rin. Laglag po ang impeachment. Sabaga, hindi po magtatagumpay ang mga kalaban. Ang galing ni VP Sara Duterte talaga. Ang galing. Ngayon, ang ginagawa niyang armas ay si Senador Amy Marcos. Para si Senador Amy Marcos na ang kukontra mismo sa kanyang kapatid. Hindi na si VP Sara Duterte ang magsasalita para sa administrasyon, kundi yung kapatid ng presidente, Senador Amy. O di ba? Napakatalino ni VP Sara Duterte. Sobrang talino talaga. Hindi na yung dinadaan sa siya magsalita, ano-ano. Ngayon, ang nasalita mismo kapatid na ng presidente. Yan ang mautak. Talagang matalino si VP Sara Duterte. Manang-mana po talaga sa tatay. Napakatalino. Di ba kwininto ni Atty. Panilo ba yun o si Senador Bato? I-correct niyo ako kung mali ako dito. Kung sino yung nagsasalita na yon. Basta sinabi po nila na ang diskarte ni Pangulong Rodrigo Duterte dati, kagaya ng mga drug lord o mga gumagamit ng droga, pinag-aaway niya. Pinag-aaway kaya sila ang nagsasalpukan. Pinagsasabong ni Pangulong Rodrigo Duterte para sila rin ang mag-away-away. So ngayon, ginaya ni VP Sara Duterte. Talino niya ngayon. Ang magsasalpukan ngayon, hindi na po si VP Sara Duterte at saka si BBM, kundi si Senador Amy Marcos at saka si BBM ang magsasalpukan. Sila na mismo magkapatid ang magsasalpukan. Sabaga, labas na si VP Sara Duterte, di ba? Kapag nanalo ulit si Senador Amy sa pagka-senador, yan, may pagbabago, baka mapalitan nga si Senate President si Escudero, dahil yan po ang sabi ni Amy Marcos na pagkatapos ng eleksyon, mapapalit o magpapalit po daw ng Senate President. Magpapalit po, lalong-lalo nagbanggaan na rin po si Escudero at saka si Senador Amy Marcos. Nagbabanggaan po. Siyempre, kahit hindi na sinasama ni President Marcos si Amy Marcos sa alyansa nila, siyempre kapatid niya posibleng hindi siya kakampi sa kapatid niya pagdating niya sa Senado, di ba? Kapag mag-anuhan na ng magpapalit na ng Senate President. Kung gusto pumalit ni Amy Marcos, siyempre kakampihan niya yung kapatid niya, atin niya di ba? So ngayon, pabor kay VP Sara Duterte. Yan po ang diskarte, VP Sara. Kapag nanalo pa ang mga PDP laban, wala na. Yung impeachment laban kay VP Sara Duterte,
Wala yan, basura ang bagsak niyan. Sigurado po yan. At pag nanalo pa yung mga tumatakbong congressman na mga kakampi ni VP Sara Duterte, wala. Talagang laglag yung impeachment na yan. Hindi yan matutuloy sigurado. Dahil maraming aapila dyan ng mga bagong halal na kongresista. Kung marami talaga ang mananalo, di ba? Sa mga Duterte line-up ng mga congressman, magbabago po ang takbo ng impeachment. So ngayon, pag nagkataon, yan nga sinasabi ko sa hinuhulaan ko doon sa tarot card na baka hindi yan matutuloy ang impeachment kay VP Sara Duterte at mabasura yan kapag nagpalit na ng Senate President o kaya naman mananalo ang mga line-up ng PDP laban at ang mga kongresistang kakampi ng mga Duterte. Siyempre magre-react ang mga yan pag nanalo yan. Mga congressman na yan, mga senador na yan. Magre-react yan tungkol sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Hindi yan sila papayag na matutuloy yan. Sigurado yan. Kaya kapag nagkataon nga na lahat o karamihan sa kanila ay mananalo, yung impeachment ni VP Sara Duterte, malamang po, hindi po yan matutuloy. Kaya kampante po si VP Sara Duterte dyan. Kampante po, lalong-lalo na kapag maging Senate President si Amy Marcos. Kung siya ang papalit kay si Escudero, dahil si Amy Marcos na po mismo nagsabi na pagkatapos ng eleksyon, magpapalit po yan ng Senate President. Siya na mismo nagsabi yan . Narinig din naman siguro yung sinabi ni Senador Amy Marcos. Kaya siguro nagkagalit si Escudero at saka si Senador Amy Marcos. Siguro narinig ni Senador Escudero yung sinabi ni Amy Marcos na magpapalit ng Senate President. Kaya doon siguro siya medyo nasaktan doon, di ba? Sigurado naman yan magpapalit yan pag lalong-lalo pag nanalo ang PDP laban, mga line-up ng PDP laban. Sigurado magpapalit po talaga yan ng Senate President. Magpapalit yan, butuhan lang naman yan din di ba? Majority lang yan. Kung marami PDP laban ang mananalo, tapos mga congressman mananalo din, ay wala na. Iyak na naman sila dyan. Marami naman manggalaiti dyan na hindi matuloy ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Diyan natin makikita po talaga na ginamit po talaga ni VP Sara Duterte yung talino niya, di ba? Kontra sa kanyang mga kalaban. Abang-abangan pa natin, malapit na po ang eleksyon. Malapit na po. Kaya mukhang exciting na labanan to. Napaka-exciting to. Pero sa tingin ko po, pag nagkataon, walang impeachment na mangyayari laban kay VP Sara Duterte. Wala po. Sigurado yan kapag nagwagi ang mga Duterte line up. At baka pag nagkataon, mapapauwi pa si Pangulong Rodrigo Duterte dito. Siyempre, iprotesta nila yan. Iprotesta nila yan na dapat ipauwi yan dahil dito yan sa Pilipinas lilitisin si Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? O hindi na matuloy impeachment, makakauwi pa si Pangulong Rodrigo Duterte pag nagkataon. Napaka-exciting ito kung ano ang magiging resulta. Sana po walang dayaan. Sana lang po wala po talagang dayaan para magkaalaman na po kung sino po talaga ang sinusuportahan ng karamihan. Malalaman po natin yan. At kapag supporters ka ni Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara Duterte, pagkakataon na po yan na mapauwi si Pangulong Rodrigo Duterte at yung impeachment ay hindi na po yan matutuloy. So yun lang po mga kababayan, ingat po kayo.